Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin low pressure area na nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po sa latest advanced prediction ng European Center, nagbago na naman po yung posibleng senaryo nitong nasabing posibleng sama ng panahon na makakaapekto muli sa ating bansa. Posible nga po itong low pressure area na to ay papasok pa rin ng Philippine Area of Responsibility bilang low pressure area. At papasok pa rin po yan dito sa may parte ng Sorsogon bilang isang low pressure area at tatawid yan dito sa may parte ng Roa City. Bababa po yan patungo po dito sa may northern portion ng Palawan. Dito nga po tumaas ang kanyang posibilidad. Dito po siya mag-intensify bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At mas lalakas pa nga po yan pag nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility dito nga po sa western section ng ating bansa. Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil nga po, gagaya po ng ating sinasabi, ito pong ating advanced prediction is possible scenario pa lamang po yan. Marami pa rin pong posibilidad pa na magbago dito nga sa iminomonitor natin na posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa dahil posible pa rin po magdulot yan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ito namang isang bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility na nasa parte ng Pacific Ocean. Mababa nga po ang tsansa nito na pumasok ng PAR line at posible nga umabot ito hanggang category 3, no? At dito naman yan sa parte na ng karagatan ng Japan. As of now, yun po ang kanyang possible direction. At sa ngayon nga po, patuloy po magiging maganda ang lagay ng panahon. Asahan na lamang natin yung mga isolated rain shower and localized thunderstorm sa parte ng Metro Manila, dito po sa may Visayas at maging sa may Mindanao. Asahan natin yung mga biglaang pag-ulan pero panandalian lamang po. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga natin possible nga po itong pinakasentro ng low pressure area ay pumasok po yan ng October 8 ng gabi or October 9 ng madaling araw. Papasok po yan ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman ng October 10, posibleng nasa eastern section na po yan ng Visayas bilang isang low pressure area. Pero magdadala na po yan ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible itong magdala ng mga pagbaha. At kung mapapansin nga po natin, as low pressure area, aangat pa po ito patungo nga dito sa parte ng Bicol region at papasok po yan sa may parte ng Sorsogon. At dadaan po yan dito sa may parte ng Rojas City at bababa pa po yan patungo dito sa may northern portion ng Palawan. At dito mapapansin nyo nga po ang pag-intensify niya bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Ayon po ito sa ating European Center. At mapapansin pa rin po natin yung pagbugso ng northeast monsoon, no? Na isa nga po sa nagiging main factor kung bakit hindi nagsisirculate ng maganda itong panibagong sama ng panahon. At dito mapapansin din po natin na patuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga biglaang pag-ulan dahil nga po dito sa posibleng sama ng panahon. At kung mapapansin nyo naman po itong malakas na bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, makikita nyo po kung paano hinahatak niyan yung southwest monsoon na magdudulot yan ng pag-ulan sa may Mindanao, Palawan at sa may Visayas. Ito po mapapansin po natin yung hatak niya ng hangin. At dito nga po mag-intensify na itong posibleng bagyo na nandito na nga sa may parte ng labas ng Philippine Area of Responsibility sa may parte na po yan ng West Philippine Sea. Pagdating po ng October 14, ito po may mas lalakas pa habang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at magdudulot po ito ng pag-ulan, yung extension ng kanyang kaulapan at yung paghatak niya sa southwest monsoon. By October 15, patuloy nga pong lalakas itong nasabing sama ng panahon at tuloy-tuloy nga po makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. By October 16, no, mas lalapit na nga po ito sa parte ng China or ng Vietnam, pero tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Makikita nyo po rito
yung pagsasalubong ng northeast monsoon muli at ng southwest monsoon. At ito po yung magdudulot ng matinding pagulan sa halos sa buong bansa. At pagdating naman po ng September 17, bilang isang malakas na bagyo, ito po ay nasa parte ng China at mawawala na nga po yung ating mga pagulan. Possible nga po makaranas na lamang tayo ng mga isolated rain shower, pero meron na naman po tayong isang low pressure area na mabubuo dito nga po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible prediction pa lamang po yan ng European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo pa nito nitong nasabing sama ng panahon na posibleng makapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.